Love letter. This love letter is from Jello. Dear Kathy G, ako nga pala si Jello. Matagal ko nang gustong sorpresahin ang aking girlfriend na si Pamela. Hindi kasi mahilig yon sa mga ganitong pakulo ko. Kung hindi dahil sa kaibigan ko na si Richard, siguro hanggang ngayon hindi ko pa rin naipapadala ang munting mensahe ko. Ang una naming pag-uusap ni Pam ay nangyari noong December 27, 2021. Iba talaga ang the moves ng girlfriend ko, Kathy. Talagang tinapat ng December para kunwari hindi halata. Siyempre, nagdaan ng Christmas at mag-New Year pa yon, pero tuloy lang. Ako po talaga nagsimula ng lahat. Tamang kilig, harot at siyempre ayoko ng paligoy-ligoy. Kaya naman sinabi ko sa kanya kung ano talaga ang tunay kong nararamdaman. Kathy, hindi kasi ako yung tipo ng tao na paligoy-ligoy. Ayoko na mauwi lang ito sa tinatawag nila ngayong situationship na nauuso ngayon. Inaamin ko, hindi naging madali para sa akin ang lahat. Nakaranas ako ng depression and anxiety. Pandemic noon at walang kasiguraduhan kung anong pwedeng mangyari sa akin o sa kanya, sa amin, Kathy. Umabot pa sa pagkakataon na hindi na rin naging maayos ang pakikisama ko sa sarili kong pamilya. Pero biyaya sa akin si Pamela. Siya ang kinapitan ko sa madilim na parte ng buhay ko na yon. Hanggang dumating ang araw na sinagot ko na siya after naming magkulitan at ligawan. Well, Kathy, ako ang sinagot niya. Hindi ko makakalimutan, February 8, 2022, talagang sinakto niya sa buwan ng mga puso. Sa totoo lang, wala naman daw siyang balak talaga na sagutin ako. Mukhang naaawa lang sa kawawang Jello si Pamela. Naglakas loob na rin ako na tanungin siya kung bakit niya sa akin binigay ang matamis niyang oo. Sinabi niya na masyado raw kasi akong persistent at determinado sa kanya. Na mga sandaling yon, pinagpapasalamat ko ang pagiging makulit ko, pero may pagkapursigido ko sa mga bagay-bagay sa buhay. Kaya para sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon, napakasarap magmahal. Napakasarap ang pakiramdam ng mahalin. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay magiging masaya kayo. May mga araw at gabi, Kathy, na malungkot din. Pagdududa, pero hanggat pinipili nyo ang manatili, muli kayong dadalhin ng pag-ibig kung saan man kayo nagsimula. Yan ang napatunayan ko sa 3 years namin ni Pamela. Muli, happy 3rd year anniversary sa aking pinakamamahal na babae sa balat ng lupa. Pamela, hoping to celebrate more anniversaries with you. I love you so much. At Kathy, maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. More power to your station. And may God bless you all. The boss na nagmamahal at nagpapasalamat. Jello. May nilaga. Di ba? Oo, never say die ang peg ni Jello ha, kay Pam. In fairness, nagbunga naman, 'di ba? Kung nung unang panahon may harana at pagsibak pa ng kahoy, makuha mo lang yung matamis ng oo ng taong mahal mo. Ngayon, syempre iba na.
maging persistent ka lang sa pangungulit at pakita at paramdam mo ng totoo ka at hindi robot ang feelings mo. Sigurado naman mapapansin ito ng taong mahal mo, di ba? Ang taray dahil nagbunga ang pagtsatsaga nitong si Jello, 3 years and counting. Ikaw ang aking pangarap. Di ba? Ang sarap makatuluyan yung pinangarap mo, yung tinitignan-tignan mo lang siya, yung pag dumadaan siya, pinapangarap mo. Sana ito makatuluyan ko, di ba? Sana kami. Sana siya. O, di ba? Yung gano'n, ang sarap ng feelings na gano'n ang mangyayari. Pero, di ba? Hindi rin natin masasabi. Pero kailangan ng dalawang taong nagmamahalan ng, siyempre, ng trust, ng love, at pag-aalaga doon sa relasyon. Paano nga ba ang gagawin nila? Ayan. 0954-406-1967. Yan po ang aming text line. FM Radio Philippines. Yan naman po ang aming FB page. Kung meron po kayong gustong sabihin para sa ating letter sender na si Jello, kaya mo bang sumugal sa larangan ng pag-ibig kahit nasa umpisa pa lang walang kasiguraduhan ng lahat? Yan po ang ginawa ng ating letter sender na si Jello, sumugal sa pag-ibig kahit medyo 50-50 pero dahil sa kanyang pagiging persistent. Sabi nga nila kung may gusto ka talaga, you have to be persistent para makuha mo yung gusto mo. Oh, in fairness, at nakuha nga talaga nitong si Jello at masasabi niya, Kathy G, alam mo kami ni Pamela, celebrating our 3rd anniversary at magkakaroon ng endless love. Point 3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. And you're still listening to Love Me, Kathy. Ngayon pong araw po ng Lunes, February 10. Ka-Vibes, kamusta ka naman? How's your tanghalian na or how's your day na? Siyempre, tapos na yung mananghalian yung iba or yung iba naman, super late lunch. Ayan. Alam nyo ba, Ka-Vibes, ayon po sa isang pag-aaral, may panahon daw kung kailan commonly nagbe-break ang mga magkakarelasyon. Ayan kasi ang ating pong letter sender, hindi naman po sila nag-break dahil happy ending ang kanilang naging story. Imaginein mo yung ginawa niya, di ba? Sumugal siya sa larangan ng pag-ibig kahit nasa umpisa pa lang, walang kasiguraduhan ang lahat. So, ang nangyari sa kanila, happy ending at celebrating their 3rd anniversary now. Pero ano nga ba yung reason na commonly nagbe-break ang mga magkakarelasyon? Ang una, yung pagkatapos ng honeymoon phase, maaring mag-break ang magkasintahan dahil mabubulaga sila sa katotohanan ng relasyon na malayo sa sweet honeymoon phase. 'Di ba? Merong iba na akala nila sa umpisa okay lahat, happy-happy, pero yung pag natapos na yung stage ng honeymoon, nako eto na, naglalabasan na yung mga pangil, yung mga ugali, mga sungay, lahat na naglalabasan, pati buntot kasama na, 'di ba? Yung umpisa ang babait, 'di ba? Akala mo okay, ganyan, pero ending, nako eto na, 'di ba? Parang langit lupa impyerno na napunta. Kasalanan ding nagbe-break ang magkasintahan pagkatapos nila magkaanak. Usually ganun na nangyayari, nawawalan na ng gana sa isa't isa, ang tendency na focus na lang dun sa mga anak. So yun yung isa sa mga reason din kung bakit may mga nagbe-break na magkarelasyon. And pangatlo, yung 7th year ng relasyon, sinasabi nga nila, di ba, kung may PIF, may 7 year each na tinatawag. At pang-apat, yung 15th year. May 15 pa? Hindi na nakontento doon sa 7. At least medyo umabot, tumagal-tagal. Pero ang hirap naman nun kung kailan sa 15th year nyo, tsaka pa kayo makakaramdam ng mga itchiness na yan, tigil-tigilan nyo na yan. And last, yung panghuli, yung during the retirement years, pati pag-retirement nyo, uugud-ugud na kayo nun. Isipan nyo pa maghiwalay. 'Di ba? Wag naman sana. Mas maganda yung magkasama kayo until your golden anniversary, golden wedding na sineselebrate nyo kahit mapuputi na ang inyong mga buhok. Katulad nga ng ating letter sender na si Jello na shinare yung kanyang story na sa umpisa medyo alanganin siya. Hindi niya alam kung kakayanin ba niya. Sasagutin ba siya ni Pamela? But then itong si Jello ay naging persistent sa kanyang panliligaw at hindi naman siya nabigo dahil sinagot siya. Sabi ni Seblan Enrile, Kathy G, pag-usapang pagmamahal sa una talaga dapat sugalan. Kahit naman sino, ibang sugal po naman about damdamin. Minsan panalo, minsan talo, pero hindi sumusuko. Lalo na sa
pagmamahalang isa't isa. Happy anniversary, Pamela and Jello. Stay strong and more anniversaries to come. Sana all. Sabi ni Erwin Velasco. Mahanap mo rin yung para sa'yo, Erwin. Don't you worry. Ayan. Kathy G, for me po, hindi naman bawal sumugal sa pag-ibig kasi dyan malalaman kung compatible ang dalawang tao na pumasok sa isang serious relationship, at least sinubukan. Kasi kung hindi kayo marunong sumugal sa pag-ibig, manghihinayang tayo sa huli. Congrats kay Jello, at nag-take ng risk siya more years pa para sa inyo. Thank you so much. And Altesa Sino Cruz, kung wala pong masama kung sumugal ka sa pag-ibig, lalo kung nasa stage ka na ng last trip. Kumbaga sa biyahe, humahabol ka na lang. May ganun pa, may last trip yan. Huling biyahe na. Thank you, Altesa Herrera Sino Cruz, at sa lahat pa rin po na nagbigay ng kanilang comment para sa ating letter sender na si Jello. Actually, wala namang problem si Jello. Just sharing his story with us na naging happy dahil sa kanyang pagiging persistent sa kanyang minamahal. Hello, Cesar Montana. Thank you so much for watching and listening. At again, sa mga gusto po pang magbigay ng kanilang komento at payo, FM Radio Philippines yan po ang aming FB page, 0954-406-1967. Yan po ang aming text line. At tayo po yung napapakinggan sa 102.3 Baguio and 97.5 Jensan. Magbabalik po ang Love Me Kathy. Dito lang po yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes. Favorite. FM Radio Manila.